Ayan po mga kabida, eto na talaga yung inaantay po natin, ano? Inaabangan po ng lahat. Ito hong pagpapatawag po mga kabida kay Congresswoman Stella Kimbo, ang acting chairperson po ng Committee on Appropriations, dyan ho sa House of Representatives. Kahapon po, may magandang nangyari po dyan ho sa Korte Suprema, ano po, na? Gusto ko lang ding palakpakan po itong SC, ano? Sa kanila hong unprecedented move. Alright? Ano po itong unprecedented move? Itong SC po, yung mga maestrado po natin, bigla hong nagdesisyon na magkakaroon po ng marathon oral argument po mga kabida on the General Appropriations Act of 2025 petition. Ano? This coming April 1 hanggang 3. Mantakin nyo ha, 3 araw yan, sunod-sunod. Okay, na magkakaroon po ng oral argument. Ang maganda ho dito mga kabida, pinatawag po itong si Congresswoman Kimbo. Kailangan ho ang presence ni Congresswoman Kimbo sa harap po ng mga maestrado this coming April 1 hanggang 3. Alright? So, titingnan natin kung kakayanin ba ni Congresswoman Kimbo yung mga tanong po ng mga maestrado, ano? Alam naman po natin, magagaling kung magtanong po itong mga maestrado, Titingnan natin kung may mga maririnig ba tayong mga revelations na hindi ho dapat nating marinig. Okay? Diyan ho sa oral argument, mga kabida, no? Maliban po kay Kimbo, ito, ipapatawag din ng Korte Suprema ito hong mga miyembro po ng Technical Working Group, ano po. Alright? Sa mga nagtatanong po kung ano po itong technical working group po mga kabida, ito po yung mga staff po ng mga congressmen at senador po mga kabida during the BICAM Conference Committee, ano po, na inatasan po na magsagawa po ng corrections doon ho sa BICAM report, ano po. Batay doon ho sa sinabi po mga kabida ni Congresswoman Kimbo, na hinayaan na daw nila yung kanyang mga staff o kanilang mga staff to do the corrections, okay? Kasi ho, binigyan naman daw sila ng otoridad po, ano? To do the corrections, ano po. Now, ipapatawag po sila ng mga maestrado at titingnan din natin kung may pipiyok ba sa kanila, no? Alright? Yun yung aabangan po natin. Dito ba natin malalaman kung meron bang grand conspiracy? Eto, babasahin ko po mga kabida. Ito hong article po ng Optic Politics, ano pa, no? Na-amaze talaga ako dito sa kanyang article kasi ang galing. Galing talaga, no? Isa ito sa mga sinusunod ko po, no, na page mga kabida. Ito hong Optic Politics. Okay? Marami kang matutunan ho dito, ano? Eto po. Yung kanya hong post mga kabida 6 hours ago, ang title po ho dito mga kabida is The Supreme Court's Showdown, Will This Finally Expose the Grand Budget Conspiracy? Sana po, magdilang anghel ka po. Optic Politics, ano? Ito po, yung kanyang content. For far too long, the Filipino people have been left in the dark, forced to endure the corruption, deception, and abuse of power that have tainted every corner of our government. But now, finally, there is a flicker of hope. The Supreme Court has set the stage for what could be the biggest reckoning in our nation's history. Ayan. Ito yung sinabi ko po kanina, no? Biggest decision yun, no? Unprecedented move yung ginawa po ng Korte Suprema mga kabida kahapon to have a marathon oral argument and to call these people, itong si Congresswoman Stella Kimbo, itong mga members po ng Technical Working Group, no? Para po magkaalaman po mga kabida, no po. Alright, ito. On March 5, 2025, the High Court took a decisive step forward in investigating the highly suspicious and potentially unconstitutional 2025 General Appropriations Act. It was no ordinary hearing. There was a bombshell, a direct challenge to the corruption-infested budgeting process that has long been a playground for political elites.
But let us be clear, this is not just about technicalities and legal jargon. This is about how our tax money has been stolen, manipulated, and used as a tool to serve the Marcos Romualdez empire. The Supreme Court, in a bold and unprecedented move, has ordered ito na po, a full-blown oral argument on April 1 to 3, 2025, where the nation will finally hear the truth behind the questionable budget provisions. Ayan. Ito pa. Ito yung highlight po mga kabida. The presence of Congresswoman Stella Kimbo, the so-called chairperson of the Committee on Appropriations, who has been the Marcos administration's loyal lapdog, defending the indefensible, covering up billions in questionable allocations and misleading the public with sugar-coated lies. The mandatory attendance of the technical working group members from both the Senate and the House of Representatives, whose shady dealings in backroom budget negotiations have plundered public funds under the guise of legislative discretion. Ayan. So, of course, yung presence po mga kabida ng man of the hour, ito pong si Attorney Vic Rodriguez. So, yun po yung magiging ganap po mga kabida on April 1 to 3. Ano po, no? Medyo meron lang pong nakaligtaan po itong mga maestrado po natin, ano po, no? Diyan ho sa Korte Suprema. Isa na po ipinatawag din itong si Congressman Zaldico mga kabida, ano po. Kung matatandaan po ninyo, ito hong si Congressman Zaldico, siya yung original na chairperson po ng Committee on Appropriations dyan ho sa House. Na kabilang ho doon sa BICAM Committee, mga kabida, ano po, na? Isa po siya sa mga nag-craft po dito ho sa questionable BICAM report na naging subject po ngayon, mga kabida, ng petition dyan ho sa Korte Suprema, no? Isa na inimbita din siya, no? At of course, yung kanya hong counterpart dyan sa Senate, si Senator Grace po, ang chairperson po ng Committee on Finance. Hindi ata na imbita, no? Pero okay lang po, walang problema. Basta importante, andyan lang po si Congresswoman Kimbo, ano? Kasi si Congresswoman Kimbo kasi po mga kabida yung naging propagandist po ng Marcos admin, ano? Siya yung dumipensa doon ho sa BICAM report na wala daw blanco. Sabi po niya, wala hong blanco nangyari, wala talagang blanco na nakita sila doon, no? Tsaka yung pag-approve daw ng BICAM report, nasa legal process yun, ano? Legal. Wala hong illegal doon, ano? So titingnan po natin mga kabida during the argument, ano, kung gaano po kagaling po ito. Kasi ekonomista po ito UP professor, ano? So I presume magaling po itong si Congresswoman Stella Kimbo, ano? So titingnan natin kung yung kanya kung galing sa ekonomiya, madadala ho niya doon ho sa pagsagot sa mga questions po o mga tanong po ng mga maestrado po mga kabida, no? So aabangan po natin yan, ha? It's a date on April 1 to 3, marathon oral argument yan, ano? Full blown, mga kabida. Ang ibig sabihin po dito, binigyan po ng kahalagahan po ng Korte Suprema itong isong ito, ano? Itong 2025 national budget. Mantakin nyo, yung match time po na binigay po ng Korte Suprema, 3 araw, unlike po ng PhilHealth, 1 araw lang po, tsaka series, ano? Ito, 3, sunod-sunod. So gusto talagang tapusin ng Korte Suprema ito, no? As soon as possible, itong issue po ng 2025 national budget po mga kabida. So para ho sa mga inimbitahan po ng mga maestrado dyan ho sa Korte Suprema, paalala lang po, mas maganda magdasal po kayo ng 1 dosenang Our Father, 1 dosenang Hail Mary, at saka 1 dosenang Glory be to the Father. At samahan na po ninyo ng Apostles' Creed, ano? Para maganda. Okay? So, yan lang po. Para ho sa inyong mga comment at opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.